Magandang buhay po mga ka-Heart of Asia. I'm Joency Fernandez po ng OFW Heart. Ngayon po, pupunta po tayo ng Bathak. Kasama ko po si Ninong Abo. Tulad ng pinangako ko sa aking vlogs, hahanapin po natin si nanay. Kailangan po natin siyang mauwi sa ating bansa kasi kawawa naman. So hahanapin po natin siya sa... Binasa ko po yung mga comment nyo. May nagsabi na nasa masjid. Mayroon nagsabi na nandun siya sa may ano ng Villaggio at saka Nesto. So sana hindi masayang yung araw namin ngayon. Nung nagkita kasi kami, parang nagmamadali at natatakot siya. Siguro hindi lang siya yung namamalimos sa Batha. Marami pa siguro. So lilibutin namin ang buong Batha. Tignan natin yung mga ibang kababayan natin doon na namamalimos. So kung pwede, isurrender natin sa ating polo para matulungan sila. Yung content natin ngayon medyo nakakaba. Kinakabahan rin ako, di ba nong? Kasi alam naman natin na... Ayaw niya pa umuwi. Oo. Ano bang reason niya? Ba't ayaw pa umuwi? Kasi marami akong nababasa sa comment at marami rin ako naririnig na hawag siya ng mga sindikato. Nasa loob Hindi. siya ng bahay. Oo. Hindi naman natin siyang pwedeng pabayaan. Tanong na, bakit ayaw mo pa umuwi? Oo, kung May ayaw... anak ba daw siya? Yun ang hindi ko natanong nung eh. Kung ayaw niya talagang umuwi, kung dito na siya, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. At Oo. advice lang kung ano yung ano, lalo na matanda na siya. Wala Oo, na siya. lalo na, oo. Dapat mga ganyan, magpapahinga na eh. At saka kung may mangyari man sa kanya, Mahirap. sisisihin na naman dyan yung gobyerno. Sabihin, pinabayaan. Di ba? Tayo rin kasi yung gumagawa minsan ng ano natin, tapos isisisi natin sa gobyerno natin. Hindi po tama yun. Hindi na yun na pinagsabihan na. Pagsasabihan mo, Magsasabihan mo sila matigas sa mga ulo. ikutin na natin. So yun guys, iniikot namin ang buong Batha. Pag hindi namin nakita sa mga tabi-tabi o mga daan, bababa kami. Pupuntahan namin yung mga sinabi ng mga nag-comment. Marami at tinuro nila kung saan namin matatagpuan si nanay. Hindi po kami masyado mahihirapan. So yung mga nagpapa-shoutout po, sa next vlogs ko na lang po kasi medyo masyadong masailan ang content natin. So may Saj. Yan tayo ikaw sa may mosque. Mosque. Hindi namin makita si nanay. Baka nandun siya. Pero sabi nila madalas siyang lumabas sa araw ng Biyernes. Mga bandang hapon. Nasanay kasi yan sila eh, kasi binibigyan ng pera. Siyempre. Oo, Pero kung nasanay. pagkain yung ibibigay mo, Kung mamamalimos ka nga naman, mas malaki ang kita mo kaysa magtrabaho ka. ang trabaho. Diba? Makasundan ka na. Pero gusto natin malaman nung kung yung Bakit mga ang tsaka kung yung mga dokumento ba niya. At bakit di siya makauwi? At saka, oo. Anong dahilan niya? At saka ano yung edad niya ba? Kaya nga, bakit ayaw niya umuwi? Anong dahilan niya? May pamilya ba siya? Oo. May ano ba siya? Sa edad niya na yun, kailangan niya nang umuwi eh. Kaya nga. Dito ba tayo? Saan ba tayo? Saan ba tayo nung? Ay, ba niya, may turn left dyan. Dito tayo. Ay, saan lugar to nung? Bata pa rin. Bata pa rin. Lahat to bata. New Batha to eh. Iba din yung New old Batha? Oo, iba din yung old Batha eh. Meron din kasi old. Meron. Ah, Kasi sa tanda niya dapat makauwi na yan eh. oo. Yan nga yung rason bakit ayaw niya umuwi. Pwede natin siyang dalhin sa polo. Para doon na lang sa shelter siya maglagi. Eh, yung problema, baka nasa amo pa siya. Tapos hanggang sa makauwi siya. Baka nakakontrata ba siya sa amo. Kasi nakakalabas naman siya, di ba? Oo, kasi kung may nangyari sa kanila, sa ano, sisisihin talaga dyan, ano naman eh. Ito nung Nesto na. Eh, dito tayo kanina doon. Isa nga pupunta niyan. I-treat natin doon sa sinabi ng nila na doon sa may bandang mosque at saka sa may Saj. Mosque sa may Saj. Kasi doon ko yung nung nakaraan doon ko siya nakita eh. O siya, sino kasama nun?
yung isang kaibigan ko nung. Kaso pagkakita niya sa akin, talagang natatakot siya, tapos lingon siya ng lingon eh. Basta may iba yung nararamdaman ko kay nanay, naawa talaga ako. Siyempre, maawa kayo, matanda na. Tapos ganun pa ginagawa. Siguro wala siyang kamag-anak. Wala siyang anak. Wala Siguro, baka nag-iisa lang siya sa buhay. Gusto lang natin malaman kung anong dahilan, kung bakit ayaw niyang umuwi. Ano yun muna, yayain mo muna. Pag nakita natin, yayain mo muna sa pagkainan. Oo, pero tumingin-tingin ka sa mga paligid mo nung kasi may naririnig ako na ano, may nagbabantay sa kanya na mga ibang lahi. Kaya may mga ibang gaya. Nandito po tayo sa tapat ng Elite. Dito, sa hypermarket. Diyan kasi dati Indias eh. Tapos nilipat dito. Mas malaki kasi dito. Meron din nagsasabi dyan nung na dyan siya madalas din mamalimos. Kaya nga, nung nakaraan, diyan ko nakikita yung yung isang paa at saka yung matanda ka. Nangingi pa nga sa akin yun eh. Tapos meron din daw dito sa Hajj. Limos na rin kaya ako dito, no? Ha? Joke lang. Kikita eh. Kawawa naman nung. Kaya mo. Wag nung, wag. Hindi, nagjo-joke lang ako. Sabi naman, hindi. Ayon sa Biblia, ang pamamalimos ay hindi magandang gawain. Bakit? Kasi Hanggat kaya mo pa. nagiging tamad ang tao. Kaya nga sabi ko, kung magbibigay ka ng pera, pagkain na lang ibigay mo. Kaya ka nga binigyan ng buong... Dito siya. Nilibot namin ang buong Batha, pero hindi namin nakita si nanay hanggang sa bumaba kami ng sasakyan para umpisaan na naming maglakad-lakad. Hanggang sa nakita ko ang isang matanda, nakatayo sa harap ng supermarket. Meron siyang tungkod at wala siyang isang paa. Napatingin ako sa kanya. Matagal ko siyang tinitigan. Nasa isip ko siya siguro yung mga sinasabi sa akin ng mga followers ko na merong namamalimos isang matanda at walang paa. Tinanong ko si tatay kung ano ang ginagawa niya. Ang sabi, humihingi daw siya ng tulong para pangkain. Itago na lamang natin siya sa pangalang Tatay Mar. Si Tatay Mar is halos 20 taon na siyang nandito sa Saudi Arabia. Hindi siya makauwi dahil yung agency niya ay nagsarado at lahat ng dokumento niya ay wala. Nung buo pa ang mga paa ni tatay, nagtatrabaho bilang isang construction dito sa kaharian. So mula nung nadisgrasya ang kanyang mga paa ay hindi na ito nakapagtrabaho ng maayos at walang mga employer na tumatanggap sa kanya. Kaya ang tanging paraan na lamang niya para mabuhay ay mamalimos sa Batha. Si Tatay Omar ay 60 years old na siya. Tinanong ko siya kung may pamilya siya dito sa kaharian. Ang sabi wala at nag-iisa lamang siya. Kinuha ko lahat ng mga details niya, number niya, Facebook niya, lahat para makontak siya at matanong kung ano yung mga problema at para matulungan po natin siyang mai-report sa Polo. Dahil walang pamilya si tatay dito sa kaharian, nananawagan po kami sa Pilipinas kung sino po ang nakakilala kay tatay. Humingi po kayo ng tulong sa ating OWA at DMW para mapauwi po ang inyong pamilya o kamag-anak po. Tinanong ko si tatay kung alam na ng embassy at Polo ang kanyang sitwasyon. Ang sabi is malapit na raw tong umuwi. Sinabi sa akin ni tatay na galing na siya sa shelter at inaasikaso na ng embassy ang kanyang pag-uwi. Magandang balita kasi sinabi sa akin ni tatay, ang sabi daw sa kanya ng embassy, sa susunod na buwan, pwede na tong umuwi. Sandali kong nakausap si tatay, nagpaalam kami saglit para hanapin naman si nanay. Pinuntahan namin si nanay sa may malapit sa Biladjo at saka sa Nesto. Kaya naglakad-lakad kami ng aking kasama kasi tinuro ni tatay na nandun lang daw sa Biladjo. Kaya napunta kami sa bandang Biladjo para hanapin ito po yung mga si Mga vloggers guys, shout out Mark Dates TV at saka si Diggs Channel. So don't forget like and Don't share. forget ha, kasi kung nakita nyo, ano ba yung masarap na tigas yung malambot? Ako yun. Sige sir, ingat. Sige bro. Yung kasama mo tapos. Nung nakarating kami sa tulay ng Biladjo at saka sa Nesto, napansin kong wala doon si nanay.
Kaya medyo nalungkot ako kasi hindi ko siya nakita. Iyon na sana ang pagkakataon para makausap ko siya ng maayos at makuha lahat ng mga details niya para matawagan ko ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Dahil ayon kay nanay, wala rin siyang kamag-anak dito sa kaharian. Ilang beses kong minessage si nanay sa kanyang Facebook pero hindi siya nag-reply. Binigay niya rin sa akin ang kanyang number pero hindi siya sumasagot. Isang beses ko lamang siyang minessage pero ang nag-reply sa akin is parang ibang lahi. Kakaiba yung reply niya. Kinakabahan ako para kay nanay kaya hindi ako matahimik hanggat hindi ko siya nakikita ulit at hindi ko siya natutulungang makauwi. Gusto kong makuha kung saan siya nakatira sa ating bansa. Gusto kong makuha ang buong address niya para pag umuwi ako ng Pilipinas, pupuntahan ko ang kanyang pamilya. Hindi talaga ako matahimik hanggat hindi ko siya nakikita. Kahit hindi ko siya nahanap ngayon, meron pang ibang araw para mahanap ko siya. Dahil hindi namin nakita si nanay sa bandang Biladyo at saka sa Nesto, meron nagsabi sa amin na nasa palengke siya sa mga tindahan ng mga isda. Kaya naglakad-lakad kami pumunta ng palengke. Hindi lang Pilipino ang namamalimos sa bandang Batha, iba't ibang lahi din. Ito, baka gusto nyong bumili ng mga ano yan? Daing. Yan, bumili ka niyan. Ano po? 80? Salamat. Ha? Pag mayroon. 10 lang puti. Bili ka na. Yung dilis natin galing Pinas eh. Itong ano? 10 lang. 5 lang po yung ulo. Hindi ako nagluluto niyan, hindi ako marunong magluto. Yan, okay na yan kasi huwag na yan, okay na yan. 10 lang. Tagisa tayo. Ano yan? Ayan o, masarap yan. Tagisa tayo. Sige, sige. Salamat po. Pagkatapos namin bumili ng tuyo at saka daing, nag-umpisa kami ulit para hanapin si nanay sa bandang palengke. Pero nabigo kami. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Marami pang araw para magkita kami ulit. Sana, sa pagbalik ko sa susunod na Friday, magkita na kami ulit ni nanay para makuha ko ang kanyang buong detalye. Para mapuntahan ko ang pamilya niya sa Pilipinas. Dahil hindi namin nakita si nanay, binalikan namin si Tatay Mar para yayain itong kumain para naman na masabayan namin sa kanyang pagkain kasi hindi pa raw ito kumakain. Habang naglalakad kami, meron isang matandang lumapit sa akin. Ang sabi sa akin, "Ma'am Jo, ikaw ba yan?" Sinigawan niya ako. So nagulat ako. Bigla niya akong niyakap. Sobrang yakap na pero parang meron siyang ibig sabihin. Pagkayakap niya sa akin, bigla lang siyang umalis. Ang sabi niya sa akin, "Ma'am Jo, bigyan mo ako ng pera." Nakikita ko sa mga mata niya, naluluha siya. Kaya inabutan ko na lamang ito ng tulong. Bago kami umuwi, binilhan namin si tatay ng kanyang makakain kasi ayaw niya sumama sa amin na kumain. Kaya hinatid namin ang pagkain sa kanyang kinaroroonan. Habang bitbit ko ang pagkain ni Tatay Omar at naglalakad papunta sa kanya, naiisip ko na marami palang mga OFW dito sa kaharian na hindi makauwi sa ating bansa. Inabot na ng ilang dekada, dito na sila nagkakasakit hanggang sila ay mamatay. Kaya panawagan ko po sa may mga edad na at meron na pong nararamdaman kung pwede po umuwi na po tayo sa ating bansa. Hangad ko na sana makauwi si nanay at si Tatay Mar sa ating bansa. Nung inabutan ko si tatay ng pagkain, doon ko na lang nalaman na isa pala itong kapatiran. Pagkaabot ko ng pagkain, nagpaalam na ako sa kanya at sinabi ko sana tay hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Gusto ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng mga sumusuporta sa aking pagka-advocacy at sa lahat po ng mga sumusuporta sa aking mga vlogs. Ako nga po pala si Juense Fernandez po ng OFW Heart. Taos puso pong nagpapasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat po mga kababayan ko. Mag-iingat po tayo lagi.